May lumalapit sa akin, Sir Carl, gipit kami ngayon. Anong property ang pwede ko bilhin para yumaman? Yan ang medyo delikado. It's supposedly na may pera ka na, gusto mo lang siya ipag-grow. After 20 years of real estate experience, na-realize natin na ang common problem pala is not the product or the property. Naghahanap ka ng investment sa property, ano nga ba dapat ang tutukan? Anong pinaka-importanting tutukan para magkaroon tayo ng investment on property? Miss May, very good question. After 20 years of real estate experience, na-realize natin na ang common problem pala is not the product or the property, is yung capacity to pay. Marami tayong na-experience sa mga kaibigan natin na nadadapa because bumili sila ng property too soon in their journey. Number one advice is may significant ipon tayo bago tayo mag-jump into property. Number two advice naman is yung income source natin, yung kumbaga yung cash flow natin ay kailangan din medyo stable bago tayo mag-jump in. A conservative amount, at least 50% of the money nasa bangko na natin. Naka-excess na pang-down payment. 50%. Minsan, pati yung pang-down payment, inuutang. Ay, kasi delikado wala. Ayun nga. I-clarify natin yung gaano ba kalaki. Noong unang panahon, ng mga parents natin, they only buy property. Pag hawak nila yung pera, 100%. But lately, medyo naging masyadong aggressive ang mga kababayan natin. Minsan may 10% lang, nag-jump in na sila. Doon yung mga nadadapa. Okay lang naman yung mga no down payment scheme, but ang rule of thumb ko is a conservative amount, at least 50% of the money nasa bangko na natin. Naka-excess na pang-down payment. 50%. Maybe hindi mo kailangan ibayad in one time, pero at least naipon mo yung 50%. It can be a general purpose fund. Okay, sige. Pwedeng, pag may nagkasakit, pwede mong kunin doon. In general, meron ka nang na-imbak na pera, pwede yun, it can be a general purpose fund. Okay, sige. Pwedeng, pag may nagkasakit, pwede mong kunin doon. But at least, meron ka na. At dahil ganoon yung iyong standard, masisigurado mo na whatever happens to you, mawalan ka ng trabaho, yung current negosyo mo, may pagkukunan, hindi maiilit yung property na hinuhulugan mo. Well, kasi klaro I like it. Well said, well said. And don't forget yung pangalawa natin, Miss Salve. Pangalawa? Yung cash flow, income, dapat tuloy-tuloy din. So, pwedeng yung kalahati nung 1 million mo ay pinapagulong mo yung 1/4 o ininvest mo sa negosyo. So, pwedeng yung kalahati nung 1 million mo ay pinapagulong mo yung 1/4 o ininvest mo sa negosyo. Para doon, may panghulog ka? Ganun ba? Hindi. Yes and no. Kasi ideally, the money is just in the bank. Parang safe siya. Liquid siya. Yun yung 50%. Pag ninegosyo natin, medyo wag na tayo mag-double invest. Kasi nilagay mo na sa negosyo, naka-risk na yon, ayoko nang mag-double risk ka. Kung yung overall na savings mo ay kalahati na nung total price ng property, medyo safe ka na kumuha ng, kahit i-loan mo pa yan, medyo safe ka na. Kasi ibig sabihin, hindi maiilit yung property in case something terrible happens in your life. Gipit kami ngayon. Anong property ang pwede ko bilhin para yumaman? Yan ang medyo delikado. Kung gusto natin yumaman, for me, active income is the best. Yung trabahuin mo, mag-side hustle ka, Carlo Ople, 7 o'clock to 1 a.m. Ang purpose kasi ng property for me, para conservative tayo, is meron ka ng pera. Nandyan na yung pera, gusto mo na lang siya mag-work for you, katabi mo, kasabayan mo. May lumalapit sa akin, Sir Carl, gipit kami ngayon. Anong property ang pwede ko bilhin para yumaman? Yan ang medyo delikado. It's supposedly na may pera ka na, gusto mo lang siya ipag-grow. Anong diskarte pag wala tayong pera pa? Okay, meron akong 3 ibibigay sa iyo. Anong diskarte pag wala tayong pera pa? Okay, meron akong 3 ibibigay sa inyo. Number 1, kung nakatira kayo sa isang bahay at may extra room na wala nang gumagamit, diba? Kung yan, naging tambakan na lang, madumi, that's the number 1 opportunity. Linisin natin yung kwarto, i-repaint, paupa sa bed space. Iparenta. Yun. O yung nire-rent nyo ngayon,
ay daanan ng tao papunta sa sakayan ng jeep, sakayan ng bus, papunta sa isang palengke, papunta sa isang major business district, daanan. Kung meron tayong garahe at may kotse naman, okay lang, may allowance pa rin yan. What if yung property ninyo o yung nire-rent nyo ngayon ay daanan ng tao papunta sa sakayan ng jeep, sakayan ng bus, papunta sa isang palengke, papunta sa isang major business district, daanan? Paupa natin yan sa mga gusto mag-open ng food cart. Diba? It can be 200 pesos a day. Mahalo na yun, May magtayo ng fishball, magtayo na nagbebenta ng whatever, nagbebenta ng payong, nagbebenta ng kung ano-ano. Di meron ka ng 200 pesos a day of passive income. That will cover your meal for the day. That's the second one.